So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about GLoan ni GCash. Since napakaraming mga nagtatanong about kay GLoan, and then yung madalas nilang katanungan, ano yung posibleng mangyari if hindi na tayo nakapagbayad kay GLoan, nadidelay na, yung iba inabandon na din, ano yung mga consequences na kakaharapin. Sa mga hindi nakakaalam mga ka-lifestyle, si GLoan po is funded po ni Fuse Lending Inc. No? Isa rin po siya online lending application platform. No? And then yung trabaho po ni GCash, siya lang po talaga yung nag-filter, nagre-recommend if pwede ka nang mag-avail ng GLoan, ano? GLoan, GGives, GCredit. So kung napapansin nyo rin, especially dun sa mga hindi na nakapagbayad or nadidelay, yung nag-i-email is si Fuse Lending Inc. No? And upon searching mga lifestyle, hindi lang si GLoan yung funded ni Fuse Lending Inc. Napakarami pang ola, no? So that's why yung ibang account na humahandle is yung mga third party agency na rin, yung law firm, collecting firm, no? Yung iba harass din po, no? And then yung iba legit naman na abogado yung umahawak or lawyer, pero yung iba gawa-gawa lang po or fake in short. So ayan, yung mga posibleng talaga mangyari, number one mga ka-lifestyle is sandamakmak na demand letter yung marireceive mo everyday through email, no? And so far naman, upon searching, wala pa namang talagang totally napuntahan ni Fuse Lending or nabisita para mangolekta. And then wala rin ako nabalitaan na naharas, no? And then suggestion ko na lang, I highly recommend po talaga na if meron kayong mga GLoan, bayaran nyo na lang, kasi alam naman natin lihiti mo talaga, no? Kasi si GCash yung may hawak, no? So then kahit hindi naman siya masyadong haras, I mean hindi talaga siya haras, and ayusin na lang natin yung account natin, no, para hindi mapunta dun sa ibang mga third party agency, which is sila yung bumibili ng mga account, no, na totally inabandon na talaga. Nire-risk din nila yung kanilang money para bilhin yung mga account na ganon, para in the end, kasi yung iba din, especially yung mga may malalaking credit na, posible rin magbayad, syempre kita din sila aside dun sa commission nila, no? Then mas maganda kung hindi tayo mabad record kay GCash, no? Kasi para makaabil pa tayo ng mga magandang offer, no, ni GCash in the future, no? So ayun, I know maraming mga speculation, katanungan about sa GLoan na nasa isip nyo, no? I highly suggest na wag na lang po talaga tayong mag-loan if wala tayong sapat na source of income na parating, no? Kasi si GLoan po talaga is lihiti mo talaga, no? Hindi po siya si Fuse kasi yung umawak ito, hindi po siya haras, hindi po siya tumatawag, no? Email lang po talaga. Then yung mga nare-receive yung mga demand letter, yung iba of course peke, gawa-gawa lang ng ibang nagpapanggap na lawyer, no? So correct me if I'm wrong, correct me if meron ako mga maling nasabi, no? Yun lang po talaga yung na-research natin about GLoan. So again, in summary, lahat po ng mga hindi nakakapagbayad kay GLoan, of course,
makaka-receive mo sa damakmak na demand letter, pero hindi po talaga totally nabibisita, especially dun sa mga remote control area or sa probinsya. Imposible na po bisitahin ni Fuse, and then walang nakukulong. Pero again, huwag natin samantalahin kung huwag natin samantalahin yung ganung sitwasyon. If walang nakukulong, hindi na tayo magbabayad. Again, sa Glo, napakarami sa GCash, napakarami mga future offers, hindi nyo ma-avail yan if meron kayong bad credit history kay GCash. So yun lang yun mga ka-lifestyle. Peace.